Hello, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, the light, the new heaven and earth, is our Lord Jesus Christ. The light, the new heaven and earth. Our Lord Jesus Christ, light the physical, literal, and spiritual. Because Christ light the physical, literal, and spiritual. Because our light heaven and earth is our Lord Jesus Christ. New heaven, new heaven and earth, like the sun and the sun, electricity, the new heaven and earth. That electricity and then the new heaven and earth. Not need the road uh, for giving the light like closet and origin uh, make the light and then in the new heaven and earth. Because the light, the new heaven and earth is our Lord Jesus Christ. Our topic for and uh, disaster there in the new heaven. So, wala lang wala rin window, no shock and disaster na to there the new heaven and earth. Peaceful day in the new heaven and earth. New heaven and earth. Oh my God. Ayun po ang ating sa paglupa ang ilaw po doon yung ating Panginoong Yesus. Hindi na po kailangan natin yung buwan at araw at between. Hindi na po rin kailangan ng kuryente o hindi na po natin kailangan din yung mga bagay doon. Wala na po ron sa bagong langit at lupa yung mga buwan, between, araw, kuryente, electricity, hindi na po. Hindi na po yung, kasi dito sa atin ngayon, yung mga nagpapatakbo sa mga computer o electricity po yun from the sun. Pero doon hindi na po kailangan yung sa new heaven and earth. Hindi na po natin kailangan yung magpagawa ng karsada ron at saka yung street light para magliwanag sa mga karsada sa mga highway. Wala na pong construction agency sa mga pagpapagawa ng mga karsada at saka yung mga ilaw. Wala na po dun. Hindi na natin kailangan yung magpatayo ng mga poste para magliwanag sa karsada. Lalagyan ng ilaw. Hindi na po kailangan doon sa bagong langit at lupa. Saka yung karsada, no? Karsada po ron, hindi na rin pwedeng i-repair kasi yung mga karsada doon, puro ginto na po. Purong ginto na yung mga karsada sa all road, the new heaven and earth is a pure gold. Hindi, not need to fix there. Hindi na po kailangan i-repair yung mga karsada ron kasi purong ginto. Ang nagbibigay liwanag po sa street doon, yung ating Panginoong Yesus at saka sa mga bahay-bahay, sa mga mansion. Hindi mo na rin kailangan magpagawa ng bahay doon, yung magkaroon, yung ambition, yung to make dream you have the mansion, big house, you not need to make there. Kasi God give all this in the new heaven and earth. Hindi mo na kailangan doon yun. Mangarap pa, magpatayo ng bahay. Kasi bibigyan ka na ng Diyos ng
bahay doon sa bagong langit at lupa. Ganun po, mansion pa, ganun. Saka yung mansion doon, hindi mo na kailangan magpakabit ng kuryente kasi liliwanagan ng Panginoong Hesus yun. Siya po yung ilaw doon sa bagong langit at lupa. Kaya hindi po tao yun. Kasi siya yung magbibigay sa sa may buong liwanag sa bagong langit at lupa All po yun, all the years, kahit na ilang taon pang sumapit, no? Kahit na ilang taon pang sumapit, billion years, trillion years, quadrillion years, siya yung ilaw doon, hindi mo na kailangan ng buwan doon, hindi mo na kailangan ng araw, hindi mo na kailangan ng electricity, may tao bang ganun? Kahit trillion years, billion years, quadrillion years, siya yung ilaw sa bagong langit at lupa. Hindi na kailangan yung mga buwan at between saka araw, saka electricity. Hindi po tayo kasi po yung ating Panginoong Hesus, same God, our Lord Jesus Christ, same the Father. One stand God is Father and Son, according to the Holy Scripture. Ganun po, sabi nga ng Panginoong Hesus, I and my Father are one. Ako at ang Ama, iisa. Diba sabi niya, iisa sila ng pagka-Diyos yung Ama. Siya ang Panginoong Hesus, no? Nagbibigay ng Holy Spirit. Nagbibigay ng buhay na walang hanggan. May tao bang kayang makagawa nun? Siya yung nag-iigat ng buong mundo. Ang Panginoong Diyos lang po nakakagawa nun, yung mga hindi kayang gawin ng tao. Trillion years nga lumipas siya pa rin yung ilaw doon, hindi lumilipas yung ilaw paano magiging tao yun? Kahit trillion years o quadrillion years, siya yung mag-iilaw sa bagong langit at lupa. Kasi yung new heaven and earth, not need to the light for the sun on the electricity. Not need the fluorescent and the bulb, hindi na po kailangan doon. Yung Panginoong Hesus na po ang nagbibigay liwanag doon sa bagong langit at lupa. Kaya hindi po tao yun. Siya po yung may kapangyarihan sa hangin, sa mga espiritu, kasi nasa ilalim ng kapangyarihan niya lahat yan yung lahat ng mga bagay, sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus yan, lahat po. Siya yung magbibigay liwanag sa bagong langit at lupa. Yung mga propeta, nagbibigay liwanag din. Sa mga aral yon para hindi ka lumakad sa gawa ng kadiliman, sa kasamaan. Pero yung ating Panginoong Hesus, spiritual, physical, literal, nagbibigay liwanag siya, ganon. Physical, literal, spiritual. Kasi Diyos yun, wala po makakagawang ganon na tao. Quadrillion years, liliwanagon mo yung bagong langit at lupa. Trillion years, quadrillion years. Liliwanag. Kasi yung bagong langit at lupa forever and ever na yun Not to the, di ba? Not to pass away yung new heaven and earth Kahit quadrillion years, siya nagbibigay liwanag doon. Not you need the electricity and the sun. Okay, hindi na po kayo, kasi yung mga, hindi na po kailangan doon. Kaya huwag kayo maniniwala, Panginoon sus tao kahit quadrillion years ka, trillion years, di ba? Siya yung ilaw doon sa bagong langit at lupa. Hindi mo na kailangan ng magpagawa ng wire, kuryente sa bahay mo. Hindi po, siya na po. Kasi same God, our the Father and Son. Ganun po. Kasi nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga bagay, no? Kasi nga, pareho sila ng Diyos ng Ama. Kaya sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba, ako tang Ama iisa. Same God sila noon.
yung buong kapuspusan ng Ama nasa Kanya. Kahit binigyan siya ng kapangyarihan ng Ama, hindi na po mawawala yun. Kahit nagpapailalim lang siya sa kapangyarihan ng Ama, pero sa bagong langit at lupa, sila pa rin ang hari doon sa bagong langit at lupa. Magkatabi pa rin sila. Kasambay na rin natin sila doon, yung Ama at Anak sa bagong langit at lupa. Ganun po. Hindi na po masisira yung ano yun. Hindi po tao yun. Bulaan po yung mga ngaral na taong Panginoong Yesus. Ganun po, bulaan po yun. Kasi yung ating Panginoong Yesus, pareho sila ng Ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Kahit binigyan siya ng kapangyarihan ng Ama, hindi na po mawawala sa Panginoong Yesus yun. Nagpapailalim lang siya sa Ama. Kaya nga iniingatan niya nga yung mundo, di ba? Sa kapangyarihan ng kanyang salita. O nagkaroon ng bagyo sa dagat. O pininto niya. O wala namang may kapangyarihan sa ganun, kundi yung Diyos lang. Hindi po kaya ng tao gawin yun. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi yung binagaling ng Ama na ang kapuspusan, manahan sa Kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Colosas 1:19, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. O yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos kasi, nasa Panginoong Yesus yun eh. Sabi nga, di ba, lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. O sabi ng Panginoong Yesus, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. O siya yung kasama kasi ng Ama nung nilalang yung langit at lupa. Yung mga anghel may kamatayan yun. Huwag kayong maniwala sa mga bulang mga ngaral na ang Panginoong Yesus tao. Kasi nga, ang ating Panginoong Yesus sa bagong langit at lupa, kahit quadrillion years, trillion years, siya nagbibigay liwanag doon. O, tao ba yun? Pero bang tao makakagawa doon? Trillion years, quadrillion years. O siya magbibigay liwanag sa new heaven and earth. Kaya bulaan po yung mga pangaral yun, yung ang Jesus mo tao, likas. Kasi yung ang pagka-Diyos ng Panginoong Yesus, pareho sila ng Ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Ito rin po, sabi rito, sa may Colosas 2:9, sapagkat sa Kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan, ayon sa laman. O, sa Kanya nananahan yung buong kapuspusan ng Diyos sa kahayagan, ayon sa laman. Siya po yung may kapangyarihan sa hangin, sa mga espiritu. Kasi nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus ang lahat ng mga bagay. Siya may kapangyarihan sa kamatayan ng tao. O, siya may kapangyarihan sa mga unos. O, di ba sinaway niya yung dagat? O, sa mga diablo. O, siya rin may tao bang gano'n? Hindi po tayo niya ang lahat ng mga bagay. Ito po sabi sa banal na kasulatan dito. Sa may Pedro. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Yesus, ang kaharian ng langit at lupa. Pwera lang po yung Ama kasi tatay niya yun Ama niya yun Siyempre, papasakop sa tatay yun. Pero kasi nasa kapangyarihan ng Panginoong Yesus yung pamahalaan ng langit at lupa, di ba? Ito po sa Pedro. Kasi ilalim ng kapangyarihan niya yan Ito po sa Pedro, unang Pedro 3:22. Na nasa kanan ng Diyos, pagkaakyat niya sa langit, na ipinasakop sa Kanya ang mga anghel at ang mga kapamahalaan at ang mga kapangyarihan. O, sakop niya lahat yan yung lahat ng kapangyarihan. Iniingatan niya yung mundo sa kapangyarihan ng Kanyang salita. O, di ba, nagkaroon ng unos sa dagat, pinahinto niya yung, ang may kapangyarihan lang po sa hangin, sa mga espiritu, yung Diyos. Siya rin may kapangyarihan sa kamatayan ng tao, yung Panginoong Yesus Kaya tatawag po tayo sa Panginoong Yesus para mabuhay tayo na malaon sa lupa. Ganun po, tatawag tayo sa Kanya. Kasi siya,
Nasa kanya ang buhay at ang buhay siyang ilaw ng mga tao. Nasa kapangyarihan niya yan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Walang may kapangyarihan sa espiritu kundi yung Diyos lang. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Ecclesiastes 8:8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ang diwa. Di walang kapangyarihan siya sa karawan ng kamatayan. At walang dahilan sa pakikipagpunyagi yaon ni maililigtas niya siya ng kasamaan na taglay niya. O, walang kapangyarihan yung tao sa mga espiritu, sabi sa banal na kasulatan. Ang may kapangyarihan lang sa espiritu, yung Diyos, yung mag-ama lang po. Kaya nga yung Diablo, di ba, pinalayas niya sa baba kay Magdalena. O, lumayas ka dyan. Tapos, pitong demonyo lumayas kay Virgin Mary, di ba? Tapos, yung inaalian ng demonyo, pinalayas niya rin. O, pumasok kayo sa mga baboy kasi siya lang merong kapangyarihan sa mga espiritu, sa mga diwa. Kaya nga siya rin na may kapangyarihan sa sa may kamatayan ng tao, siya rin po. Etong sabi ng banal na kasulatan dito sa sa may 8, yung pinatigil niya yung bagyo dito po sa Mateo. Siya rin lang kasi may kapangyarihan sa mga ganon. Yung mga espiritu, kaya nga niya pinatigil yung bagyo, di ba? O siya lang may kapangyarihan nun, yung Diyos lang. Huwag kayo maniniwala sa ang Isus tao, mga bulaan po yung ganon. Hindi po tunay na sugo yun, at saka hindi bula mga ngaral po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Mga nangaral lang po yung mga ganon, dahil sa pera, ganon, pero hindi sila sugo ng Diyos. Ito yung Panginoong Yesus, sinaway yung bagyo. Yung bagyo po kasi, espiritu yun. Ang Diyos lang may kapangyarihan po doon sa mga espiritu. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, yung tumalima yung bagyo sa kanya, yung hangin, may tao bang makakagawa nun? Wala po. Kaya nga yung mundo, di ba, iniingatan niyo yung mundo, tong earth, sa kapangyarihan ng kanyang salita, di ba, sabi po sa Hebreo. O gaya rito sa bagyo, pinatigil niya yung bagyo rito sa dagat Ito po sabi sa banal na kasulatan dito. Sa may Mateo 8:23. At pagkalulad niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. At narito, bumangon ng isang malakas na bagyo sa dagat, na napat inaapawan ang daong ng mga alon. Tatapat siya'y natutulog. At nagsilapit sila sa kanya at siya'y ginising, na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot? Kayong kakaunti ang pananampalataya. Nang magkagayon, nagpapahusay sa mga panahon, sa mga espiritu. Wala kasing kapangyarihan yung tao, yung sa mga diwa, sa mga espiritong gaya ng bagyo, sa mga diablo. Ang Panginoong Yesus lang po yun. Siya po yung may kapangyarihan yun. Hindi po tao yun. Bulaan po yung mga mangaral yung tao. Kahit binigyan siya ng kapangyarihan ng Ama, Diyos pa rin yun. Hindi po mawawala yun. Nasa kanya po yung buhay ng tao, yung buhay at kamatayan nasa kanya. May tao bang nagbibigay buhay na walang hanggan? Tapos siya nagsusugo ng Holy Spirit, yung ating Panginoong Yesus. May tao bang makapagsusugo ng Holy Spirit? May tao bang makapagbibigay buhay na walang hanggan? Di ba? Wala. Diyos lang kasi gumagawa nun Kasi yung buhay ng tao, nasa kapangyarihan niya rin. Ito sabi ng banal, lahat ng mga bagay na bubuhay sa ating Panginoong Yesus, siya may kapangyarihan sa mga diwa. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ito po sabi sa 1:1, 1:3 hanggang 4. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. At alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay, siyang ilaw ng mga tao. Yan siyang ilaw ng mga tao. Ganon. Pagka iniwanan ka na ng Panginoong Yesus,
O maaaring hindi ka na mabuhay, ganun. Siya kasi may kapangyarihan sa mga buhay ng tao, ganun. Siya yung pumapatay at bumubuhay. Siya po yun, sabi ng banal na kasulatan. O, iba dyan, binangungot na, nagkasakit. Kasi siya nga may kapangyarihan doon eh. Kaya kung yung Isus nyo tao, bulaan po yung mga ngaral nyo. Magsilabas po kayo doon. Wala po kaligtasan doon. Mga nangaral lang yun dahil sa pera. Kasi nasa kanya yung buhay at kamatayan ng tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Apokalipsis. Mahaba po ito sa Apokalipsis, no? Ito sa Apokalipsis 1, Gs. Patuloy. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig tulad sa isang pakakak na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Epeso at sa Smyrna at sa Pergamo. Lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako itong lumingon, ay nakita ko ang 7 kandilerong ginto. At sa kita ng mga kandilero ay may isang tulad na isang anak ng tao na may suot ng damit hanggang sa paa at may bikis ang kanyang dibdib na isang pamikis na ginto. Ang ningas ng apoy, o tingnan yung mata ng Panginoong Yesus, apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli. O yung kanyang paa, o parang tanso. May tao bang ganun? Sa atin, laman, di ba? Nagaya ng dalisay na isang lutoang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. O kita niyo yung tinig niya ng Panginoong Yesus, yung nature niya by God. O parang pulse yung kanyang tinig. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. O kita nyo nga yung bibig niya, may talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat. O yung kanyang mukha gaya ng araw na masikat. O bitaw bang ganun? At nang siya aking makita at napasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, narito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan, at ng Hades. O, nasa kanya yung susi ng kamatayan ng tao, yung Panginoong Yesus. O, may tao bang gano'n? Kasi nasa kanya yung buhay, tapos yung mata niya, yung mukha niya parang araw po. Ganun po yung itsura ng ating Panginoong Yesus by nature. Ganun. Sa likas na pagka-Diyos. Tapos nasa kanya yung buhay at kamatayan ng tao nasa kanya. Siya po yung bumubuhay siya po yung may kapangyarihan sa buhay at sa kamatayan. Ganun. Kaya sabi nga sa 1, di ba? Nasa kanya ang buhay at ang buhay siyang ilaw ng mga tao. Wala pong ganun tao. May bulaan po yung mga ngaral nyo. Ganun po. Ito, siya naman, ang Panginoong Yesus, siya yung nagbibigay buhay na walang hanggan. Di ba? Nagbibigay buhay siya na walang hanggan. Nagsusugo rin siya ng Holy Spirit. Ito, pinakikita ko lang sa inyo yung mga kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Kasi nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. At saka nagsusugo siya ng Holy Spirit. O meron ba taong magsusugo ng Holy Spirit? O meron ba taong magbibigay ng Holy Spirit? O di ba wala po ganun po. Sabihin bulaan yung mga ngaral yung tao. Kasi nga yung ating Panginoong Yesus, nagkatawang tao lang yan eh. Hindi sa inyo tinuturo ng mga bulaan nyo. Kasi yung Biblia, para maintindihan mo, no? Magsimula ka dun sa paglalang kung kailan ba nilalang yung tao, tapos tapusin mo buong buo para maunawaan mo. Pero kung kukuha ka lang ng mga verse, sisipi ka lang ng isa, o nabasa mo, ay tao nga, kailang umpisahan mo muna yung Biblia kung saan nagmula, kung Panginoong Yesus. Para maintindihan mo yung ating Panginoong Yesus, nagkatawan tao lang, nag-anyong laman. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito.
Nag-anyong laman siya eh. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Basahin ko sa inyo para maintindihan nyo na ang ating Panginoong Yesus nag-anyong laman. Ito sa may Roma. Ito po sa Roma, nag-anyong laman siya rito. Sabi rito sa banal na kasulatan. Ito po sa Roma 8:3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong laman sa larin. O yun, nag-anyong laman sa larin lang siya, nag-anyong laman siya, nagkatawang tao. Kasi hindi tinuturo sa inyo to ng mga pastor nyong bulaan, di ba? Ng mga pastor ng Diablo, hindi po tinuturo. Babasahin sa inyo yung nagkatawang tao na mamagitan sa Ama, yung tao, di naman pwede mamagitan sa Ama yung tao. Ibig sabihin po noon, yung pagkataong loob po ang namamagitan doon. Ang namamagitan sa pagkatao, yung Espiritu po yun, yung pagkataong loob ng Panginoong Yesus. Kasi hindi binabasa sa inyo, tinuturo tong ang Panginoong Yesus nagkatawang tao na ganyang laman eh. Kaya nabubulag yung isip nyo eh, no? Ganun yung sabi sa banal na kasulatan eh, yung mga bulaang mga ngaral, sisipi na lang ng mga verse, makukuha na lang ng verse na gusto nilang ituro. Ayun po yung mga bulaan. Dapat lahat po. Ang tunay na sugo po ng Diyos, buong Biblia tinuturo para maintindihan nyo. Dito po sa content ko, sa mga mag-aral lang po kayo dyan, maintindihan nyo yung banal na kasulatan dito po sa mga live ko, sa mga content ko dyan sa TikTok, Facebook, saka YouTube. Mauunawaan nyo po yung ating Panginoong Yesus, Diyos na kasama ng Ama, nagkatawang tao. Nagkatawang tao lang siya kasi hindi pinaliliwanag sa inyo to. Kaya babasahin sa inyo yung ako'y tao na nagsasaysay sa inyo na katotohanan. Kasi nga nagkatawang tao nga na ganyang laman eh. Pumunsa ka ron sa kalagitnaan na ng istorya. O paano maiintindihan? Dapat yung paglalang pa lang, ganun. Para maintindihan mo yung buong istorya ng Holy Scripture, maintindihan mo. Na ang ating Panginoong Yesus, nagkatawang tao, nag-anyong laman. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 1:14 ng 1, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian na gaya ng bugtong ng Ama, napuspos ng biyaya at katotohanan. O kita nyo nga, gaya ng bugtong ng Ama, gaya sila ng pagka-Diyos ng Ama. Yung iba naman dyan tao, sabi nila, tao lang sa likas na kalagayan. O mga bulaan po yun. Ang daming sinasabi yung banal na kasulatan, di ba? Nag-anyong laman, nagkatawang tao. Meron bang tao na ilaw siya sa new heaven and earth? O meron bang ganong tao magliliwanag sa new heaven and earth? Kahit trillion years, billion years? Hindi na magwawakas yung new heaven and earth di ba? Siya ilaw doon, kaya hindi po tao yun. Mga bulaan po yung tao. Ito sabi niya rito sa at pagdating niya rito, makikita natin siya, yung Panginoong Yesus. Tapos, yung buwan at yung araw, di ba, nagliliwanag sa ating earth. Sa isang panig lang ng mundo yun. Nagliliwanag siya, di ba? Tapos sa Amerika ngayon, gabi. Sa atin, gabi ngayon, sa Amerika, umaga. Tapos, kaya nga sa New Heaven and Earth, siya ilaw ron O gaya rin sabi rin dito, no? Na makikita siya ng mata. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Makikita siya sa lahat ng dako. Ito po sa Mateo 24 para 24 patuloy ng Mateo. Sapagkat may magsisiligaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. O yun, yung mga nagpapahayag ng Panginoong Yesus, tao, mga bulaan po yun.
mga dakilang tanda at mga kababalagan. O, pakikitaan kayo ng mga dakilang tanda at kababalagan, no? Mga magagandang kapilya. Papakita din. Para mahingkayat kayo. Hindi po ito nasusukat yung magagandang church. Masusukat po yung tunay, yung aral, ganun po. Kaya papatukso sa mga church na magaganda, kailangan sa aral po. Sa aral kayo. Kasi magpapakita ng mga tanda at kabulagan eh. Magugulat ka eh. O, gawain ng Diyos yan. Kaya magaganda yung church namin, di ba? Meron nga nagkakatipon, bahay lang eh. Bahay lang. Meron po nagkakatipon, bahay lang. Kaya okay pa, kasi yung ating Panginoong Yesus, pagbabalik niya, kaya niya liwanagan yung buong mundo. Ito, patuloy ko po, no? Pat ililigaw kung maaari pati mga hirang. Narito, pinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo kanilang sabihin, narito siya nasa ilang. Huwag kayong magsilabas. Narito siya nasa mga silid. Huwag din yung paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. O kita nyo nga, pagbabalik niya, nakikita siya sa kabilang panig ng mundo. Kasi nga malaki ang ating Panginoong Yesus, malaki ang Diyos natin. Nagpakababa lang ang ating Panginoon. Ang Diyos talaga natin malaki. Hindi kasi kaya niyang liwanagan yung buong earth eh. Kung kasing silaki lang siya ng tao, no? Hindi niya kayang liwanagan yung buong mundo pagbabalik niya. Kasi ito, nakikita siya sa kalunuran, o nakikita siya sa panig ng mundo. Malaki siya eh. Nagpakababa lang yung ating Panginoong Yesus eh. Malaki po ang ating Panginoong Yesus. Kasi kung tao, nandoon ka lang sa kabilang pader, hindi ka na makikita, no? Hindi ka na makikita ng tao. Nandoon ka lang sa, halimbawa, nandito ako ngayon, o hindi nyo ako nakikita ng personal, o di ba? Halimbawa, nandiyan ka sa Quezon City, o pumunta ka na ron sa kabilang bahay, hindi ka na makikita, di ba? O, magtago ka lang sa poste, hindi ka na makikita ng tao na nakatabi mo. O, siya makikita siya ng lahat ng matay, yung Panginoong Yesus. O, halimbawa, nandito tayo sa Pilipinas ngayon. O, hindi tayo makikita ng sa ibang bansa. O, halimbawa, nandito tayo ngayon sa Caloocan. O, hindi tayo makikita ron ng ibang tao doon sa Quezon City. O, kung tao yon, di ba? Kung tao ka lang. Pero ang ating Panginoong Yesus, pagbalik niya, makikita siya ng lahat. Ganun po, makikita siya. Ito, sabi ng banal na kasulatan, no? Makikita siya ng lahat ng tao eh. Kahit nasa buong mundo. O, basahin ko sa inyo muli, no? Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. At kung magkagayon, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa kalangitan. At kung magkagayon, magsisitagoy ang lahat ng angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napariritong kung ang ating Diyos, sinlaki lang siya ng tao, no? Hindi na natin siya makikita pagka nasa Jerusalem siya. O yung Panginoong Yesus, kung nasa Jerusalem, hindi na natin siya makikita rin sa Pilipinas kung sinlaki lang siya ng tao. Ang ating Yesus, nagpakababa lang yan. Nagpakababa, nakitulad sa tao, ganun po. Pero malaki ang ating Diyos, kasi yung langit at lupa, walang ang yung Ama. Lahat ng mga bata sa new heaven and earth, lahat ng alam sa new heaven and earth, ganong kalaki yun. Malaki siya kasi makikita siya ng lahat ng mata, di ba? O, ganon. O, ito sabi ng banal na kasulatan. Dito, sabi sa Mateo, di ba, makikita siya ng lahat ng angkan sa lupa. O, kung, ito sabi rito, sa Mateo 24:30.
Ilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkayo'y magsisitagoy ang lahat ng angkan sa lupa. Lahat ng angkan sa lupa magsisitagoy. At makikita nila ang anak ng tao. At tapos itong sumasa lapap ng langit. May pangyarihan at nakikita ng natian. Kita nyo, makikita nila. Kung meron kayo yun dyan, diba? Sa kabilang bahay ka lang, diba? Sa kabilang bahay, makikita ng tao sa kabilang bahay kayo, kaya ating Panginoong makikita ng lahat ng angkan sa lupa, paano maging tao yun? Diyos po yun, kasi makikita siya ng tao. Walang pangaral ng tao niya. Ganun po. Sabihin, ito rin sa Espiritu, makikita siya. Dito sa Apokalipsis, utos isiti, ay ginawa ng pari ang mga sacerdotes sa kanyang Diyos at sa kanyang paluwalhatian at ang paghari man siya nawa. Narito, siya ipapatunga sa mga alam at makikita siya ng bawat mata. Makikita siya ng bawat mata ang akasya. Malaki kasi ang ating Diyos, yun, napakabahalang siya tulad sa tao. Hindi po siya ng tao. Sa ating Panginoong Jesus, bumubuhay siya ng patay, nabibigyan siya ng buhay na walang hanggan, susubo ng Holy Spirit, sabi ng dito. Hindi po tao kasi bumubuhay siya ng patay. Wala naman taong makakabuhay ng patay kundi yung Diyos lang, di ba? Ito ang sabi ng banal na kasulatan dito sa 5:6, sapagkat kung paano ang ama ay 6, sapagkat kung paano ang ama ay buhay sa kanyang sarili, ganyan pinagkalaban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siyang kapamalang katol sapagkat siya anak ng tao. Huwag ninyong ipagigil na agad dumarating ang oras. Lahat ng mga kalipit, makakainig na kayong at magsisila. Ang managsimuti at pagkabuhay sa buhay at ang sama sa pagkabuhay sa paghatol. O sa inyo, narinig ang aking sumasabalataya sa kanya sa akin, ay buhay na walang hanggan. Bumubuhay siya ng patay Sapagkat kung paano binubuhay ng Ama ang mga patay, ay sila ay binubuhay, gayon din naman, binubuhay ng anak, ang kanyang iin. Hindi binubuhay. May tamang makabuhay ng patay, makabuhay ng patay, kundi yung Panginoon Jesus lang. Nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Yung patay, tapos sugo siya ng Holy Spirit. Tapos sa 6:38, sapagkat buha akong mula sa lahat, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban. Kita nyo nga, bumaba sa langit to, tapos sabi nila, meron bang taong bumaba sa langit? Ito ang kalooban na nagsusakit. Hindi na kung naman. Kundi bangon sa uling araw. Kita nyo nga, ibabangon niya yung pati. Sapagkat ang kalooban ng aking ama, na bakit sa anak, sa kanya sumampalataya, kakaroon ng hanggang buhay. At akin siyang ibabangon sa huling araw. Babangon ka ng Diyos sa huling araw, yung Panginoong Jesus. Wala po. Tapos siya rin yung nagbibigay ng Holy Spirit. Ito sabi ng banal na kasulatan. Siya yung nagbibigay ng Holy Spirit. Siya rin po yung nagsusugo ng Holy Spirit. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa May 1:16-17, gayon may, sinasalita ko sa inyo ang katotohanan.
Narapat na sa inyo ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. O, tanyo, susuguin niya yung Holy Spirit. May tao bang nagsusugo ng Holy Spirit? O, di ba wala? O, kayang bang magsugo ng Holy Spirit? O, ito sabi, basahin ko sa inyo muli. Gayumay, sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Narapat na sa inyo na ako'y yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. O, tanyo nga, nagsusugo siya ng Holy Spirit, yung Panginoong Yesus. O, may tao bang kaya magpagsugo ng Holy Spirit? Siya yung may-ari ng langit. Siya yung nagsusugo ng Holy Spirit. Siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan. O, kita nyo, siya yung ilaw sa bagong langit at lupa. Kahit na ilang years pa ang dumaan, kahit trillion years, kahit quadrillion years. O, tao ba yun? O, mga bulaan kasi mga ngaran yun. Kaya paluloko sa mga bulaan. Eto, Panginoong Yesus, o. Ayun, nagsusugo siya ng Holy Spirit, di ba? Sabi ron sa 1:16, 7. Ito naman po sa nagbibigay siya ng Holy Spirit. Dito po sa 1:20, 21. Sinabi nga mula sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paano pagkasugo sa akin ng Ama, gayon din naman. Susugo kayo. At masabi niya ito, siya niya at kanila sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. O, kita nyo nga, nagbibigay siya ng Holy Spirit yung Panginoong Yesus, nagbibigay, nagsusugo. O, meron bang taong makapagsusugo ng Holy Spirit? Magbibigay ng Holy Spirit? Wala nun. Tayong mga tao, hindi natin kayang magbigay ng Holy Spirit. Ganun po. Papasakop lang tayo sa espiritu ng mga propeta. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Kasi pag tinanggap mo yung sugo ng Diyos, tinanggap mo rin yung Panginoong Yesus noon, yung Ama. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang tumatanggap sino man sa sinugo ko, ako ang tinatanggap. Ang tumatanggap sa akin, tinatanggap, ang sa akin ay nagsugo. O yun, tinatanggap mo yung kasi may Holy Spirit yung mga sugo ng Diyos. Ganun po. Pero yung sugo ng Diyos, no? Yung sugo niya, inaaral po yung lahat ng Biblia. Ganun po. Pero pagka hindi inaaral yung Biblia, lahat, mamulaan po yun. Yung sumisipi lang ng mga verse, kung ano gusto lang ituro, ganun. Kukuha lang ng verse, bulaan po yun. Kailangan buong Biblia ituturo. Yun po yung tunay na sugo ng Diyos. Ganun po. Ito, ayun, di ba, nagbibigay siya ng yung langit at lupa. O, payag ba kayo, may-ari ng langit at lupa, tao? O, siya rin yung may-ari ng mga tupa. Ito, sabi ng banal na kasulatan dito. Siya yung may-ari ng mga tupa. Ito po sa 1. Siya yung may-ari ng tao, yung Panginoong Yesus. O, siya may-ari ng tao. Ito po sa kahit hindi mo nga kahit may ibang tao diyan syempre pagkatao hindi ikaw ang may-ari noon, di ba? O kung kamag-anak mo lang, hindi ka may-ari ng tao Halimbawa, kaibigan mo, kung tao ka, hindi ikaw ang may-ari noon. Pero ang Panginoong Yesus, siya may-ari ng tao siya may-ari Kasi nga lahat ng bagay, siya talaga yung may-ari niya. Mag-ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Gis ng 1. Ito po sa Gis ng 1:11. Sa Gis ng 1:11-12. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga pa. Ang nagpapaupa ay hindi pastor at hindi may-ari ng mga tupa. Hindi may-ari ng mga tupa, sabi rito. Siyempre, pagkatao ka lang, hindi mo pag-aari yung tao. Siya may-ari ng tao kasi nga sila yung limitado tao. Yung may-ari ng tao. Ganun po.
basahin ko sa inyo. Ako mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay sa mga tupa. Ang nagpapaupa ay hindi pastor. Na hindi ari ng mga tupa. Ay ang lupa ang tupa at pinangangalat ng mga lobo yung mga taong Diyos kasi hindi sila yung ng tupa. Yung pastor ng tupa, yung may-ari, binigay niya yung buhay. Pero siya mag-aari eto siya yung may kasi ng tao, kaya siya yung may-ari ng tupa. Ganun po yun. Ibigay niya yung tupa. Kasi lahat ng bagay, ibinigay niya sa kanya ng Ama. Yung mga bagay, binigay niya. Marami po yun sa binigay sa kanya ng Ama, di ba? Yung mga tinuro ko sa inyo dati, ito pa rin po sa bagong, ito may dito, nabigay sa kanyang lahat. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 1:3:35, sinisinta ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. O, nilagay sa kanyang lahat ng mga bagay kasi sinisinta siya ng Ama. Sabihin, nasa ilalim niya po lahat yan. Ibinigay sa kanya lahat ng Ama. Ay, iba, bumubuhay siya ng patay. Nagbibigay ng Holy Spirit. Tapos, may pangyarihan sa mundo. Pinagtitigil niya yung mga disaster. Di ba? Nagkaroon ng bago, pinagtitigil niya kapag niya ng kanyang kamay at salita. Nakikita siya ng matay. Sabi ko sa inyo, nakikita the our Lord Jesus Christ, di ba? See on the eyes on the nation. O may doon. See all the eyes on nation. Ngayon ako nga, nandiyan ka lang sa Bible, ka nakakita, di ba? O. At Bible lang, kaya magtago ka sa Bible, hindi makikita. Kaya ating makikita sa buong pagbalik niya di ba? Hindi ko tayo kasi sa Panginoon Jesus. So, ganun. Nagbibigay siya ng ilipat siya sa libutan, di ba? Yung mga tao sa libutan. Pati pa ng dito sa may nung nasa siya ilaw siya ating Panginoong Jesus talaga sabi luming ka to ang naganda may kayo lang ano diliman dahil sa taong ito ay nagkasalanan ng Ama kundi sa kanya ang Diyos ang magawa niya ang suko sa ako ang ilaw na Jesus Christ light all earth and heaven and earth. O hilaw siya rin. Tapos sabi na natin mag-ama ito po ng banal na kasulatan dito. Kasi sa bagong langit, magkakaroon po kasi ng bagong langit at lupa. Pero nandoon na yun bababa lang, tatanggalin yung Siya po yung ilaw doon. Siya na yung buwan doon at araw, yung Panginoong Yesus. Siya na magiging buwan at araw natin sa bagong langit at lupa. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Siya yung ilaw doon sa bagong langit at lupa kahit ilang trillion years
quadrillion years pang lumipas. Ito po, magkakaroon kasi, bababa yung bagong langit at lupa nililikhain ng Diyos. Ito po sa Isaiah 50, sa 65:17, sapagkat narito ako'y lumilikha ng bagong langit at ang bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maalala o pa sa isip man. Ngunit kayo mga tuwa at mga galak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat narito aking nilikha ang kagalakan, ang Jerusalem at kaligayahan, ang kanyang bayan. Yun, siya yung magkakaroon kasi ng bagong langit at lupa. Bagong langit at lupa. Wala ng buwan, wala ng araw, walang between. Not need all things that the sun and the moon and the electricity. Siya yung ating buwan at araw. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Hanggang 20. Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag sa araw, o ang buwan man ang kalwalatian. At ay yung araw ay hindi na lulubog. Ang iyong ay matatapos. Yun, siya na yung ating buwan at araw, yung Panginoong Diyos sa bagong langit at lupa. Wala na po yung, hindi na po yung ano doon, wala na po yung ano doon, yung kuryente. Hindi na tayo papagawa ng street light on the road. Not to make the wala ilaw sa gabi. Kasi wala nang gabi doon. Siya na yung bagong langit at lupa, no? Kasi sa bagong langit at lupa na to, yung bagong sa langit. Ito sa nakasatan dito. Sa Apocalypse, at yung bagong langit at lupa, sapagkat ang unang lupa na naog mula sa langit, buhat sa Diyos, nadanggaya ng isang babaeng kasintahan, nagaya kang talaga sa kanyang asawa. Ito yung bagong langit, mahaba to. Dito ko nang babasahin sa sa banda rito po. Wala. Ito po yung bagong langit at lupa. Nagkurap po yung video, no? Ito po yung bagong langit at lupa, di ba? Wala nang ilaw doon, kundi yung Panginoong Yesus. Ito po sabi. Sa at ang 12 pintuan ay 12 perlas. At ang bawat pinto ay isang perlas. At ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto. Dalisay na ginto yung bagong langit at lupa. Nagaya ng maningning na bubog. At hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos, ang mapangyarihan sa lahat ng kordero, at ang templo, malaki siya, kasi siya yung templo sa bagong langit at lupa. At ang bayan ay hindi na nangailangan ng araw o ng buwan man. Ang lumiwanag sa kanya, sapagkat niliwanag ng kawalatan ng Diyos. At ang ilaw doon ay ang kordero. Kunya ilaw doon yung kordero, yung Panginoong Yesus po, sa bagong langit at lupa. At ang loob niyaon, ayun yung lansa hindi na lalakad, yung mga bansa lalakad sa liwanag ng ating Panginoong Yesus. Hindi na kailangan ng mga silik doon. Ganun po. At ang buwan niyaon ay hindi ilalapat kailanman sa araw, sapagkat di magkakaroon doon ng gabi. Walang gabi sa bagong langit at lupa. Ayun sabi rito. Yun po, yung ilaw doon sa bagong lupa, Panginoong Yesus. Di na ang buong langit at lupa, kahit na trillion years, quadrillion years. So, meron ng taong ganun. Di ba liliwanag sa langit at lupa. Tapos yung mga light, at saka sa mga bahay kuryente po. Ang Diyos
yung ilaw doon. Yung ilaw yung kordero, yung Jesus. Yung huli. At ang bayan ay nagaya ng meaning ng Diyos, mangyayari ang kordero isang Diyos. Ang bayan ay hindi na kaya o ng buwan. Wala sa kagalilan ng Diyos. At wala ng iwanan ito. Magalan, lakad doon sa iwanan ng ating musik. No? Panginoon mga karanasan sa loob at mga karangalan at kapulihan ng mga bansa o lahat ng mga bansa not need to the post electric light, hindi na kailangan po ng mga post yun, yung mga para sa lalakad ang mga tao sa nagkakado sa Panginoon Isus. Iwagan niya forever and ever. Any count of this or 10 billion o liliwanagan ng Panginoong Yesus. O may tao bang ganun? Ganun po. God bless po. Yun po yung ating Jesus Christ, spiritual, literal, o physical. O siya yung ilaw, physical, literal, yung Panginoong Yesus po sa Diyos po ang kalagay ng ating Panginoong Yesus. Hindi na po mawawala yun. Kasi dito, yung sa bagong langit at lupa, sasambahin din natin yung mag-ama. Lagi po sila magkatabi, yung ama, ganun po. God bless po. Thank you for joining this, for watching this. Sana po naliwanagan kayo. We hope you enlighten in your mind the teachings of God from the Holy Scripture. God bless. Thank you for joining this. Ingat po. Be careful to everyone. Nagkurap rin ko man. Thank you.